Court of Appeals affirms child abuse conviction of Castro, Ocampo, and yung mga kasama nila. Di ba natatandaan ninyo yung timeline na kung saan itong mga makakaliwang ito na dati galit na galit sa mga bangag, okay? Galit na galit sa mga Marcos dahil magnanakaw, ganyan-ganyan. Di ba nareklamo sila ng child abuse noong panahon ni Pangulong Duterte? Mga kababayan, ito yung sa Talaingod, di ba? So nag-recruit sila doon ng mga lumad students kung saan, mga kababayan, ni-recruit nila itong mga minor de edad na ito. Na hindi pinayagan ng mga magulang. So 2018 ito, kinasuhan itong si Castro at saka si Satur at ang kanyang, I think, ano ko yung conviction nila ng 2020. But anyway, hindi naman ganun kahalaga yung papel na yon. Alam niyo naman na convict ito. So ngayon, dahil nga, kaya yan sila galit na galit sa mga Duterte. Kasi during Duterte time yun eh. Diba? Nung nag-recruit sila ng mga lumad, nag-recruit sila ng mga minor de edad. Kaya ang nangyari, diba, kinasuhan sila sa Davao. 2019, 2021, then, ano nangyari doon? Yeah, diba, nilitis sila sa Regional Trial Court. Okay? Then, mga kababayan, okay, nung 2022, okay, hinatulan sila ng, Regional Trial Court ng guilty sa paglabag sa child abuse. So, pinarusahan sila during that time, nagila yung mga jutang ginimis na yan ng presyon correctional. Okay? At may multa. So ngayon, mga kababayan, ang ginawa nila noong 2022, 2024 ay nag-appeal sila sa Courts of Appeal nga, mga palangga. Convicted sila noong 2024, then nag-appeal sila sa Courts of Appeal. Okay? Ano nangyari? In-affirm. Okay? In-affirm o kumbaga senior ball, sinil na ng Court of Appeals na okay, convicted kayo, ganyan. Pero ang question natin, makukulong ba sila? I think makukulong sila. Pero meron pa daw sabi ng kaibigan nating abogado, meron pa silang pwedeng gawin, mag-motion, okay? Mag-motion sila sa Korte Suprema. Pero ayon sa ating kaibigan, okay, na nag-a-advise sa atin, kaibigang abogado, na pwedeng hindi sila mapagbigyan. It's rare, it's a rare parang scenario na sila ay pagbibigyan ng Supreme Court. Okay? Kaya good luck dito sa mga makakaliwang grupo na mga rebelding komunista na sumisira sa kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga kabataan. Good luck sa kanila. I think 6 years or more than that ang kanilang kulong at wala silang bail, mga kababayan. So inanap ko lang yung tignan ko lang yung tignan natin yung hatol sa kanila. Image. Okay, 'di ba nagtataka kayo bakit kayo hindi nakulong yung mga hayop na to? 'Di ba naalala niyo 'yon? Okay, ito na yung mga walang hiya. Okay. Here. Oh, ayan 'di ba? Yan yung conviction nila. Di ba nakita niyo yan? Yan yung desisyon noong 2024. Kaya sila nakalaya, alright, dahil nag-appeal sila sa Court of Appeals. Ngayon, mga kababayan, I think, remove natin. Okay, here's the decision. Image file. Okay. Ayan. Ayan, convicted sila. Nakita nyo yan? Convicted ang mga jutang ginimes. Ayan, nakita nyo sa pinakadulo? Ay, ito. Wherefore, in light of the foregoing, accused Saturnino, Ocampo, Franz Castro, at yung iba pa, ayan, are convicted of the crime of violation of Section 10, Article 6 of RA 7610, and hereby sentenced to suffer the penalty for 4 years and 9 months. Pero sa Court of Appeal, 6 months. 6 years yung hatol sa kanila. So, good luck. Okay? Sana makulong na yung mga yawa na yan at tuluyan na talagang, talagang maparusahan na sila. Dahil binabaliktad nila ang pangyayari laban sa mga Duterte. Sila yung lumalabag sa batas, sila yung nagsisira sa kinabukasan ng kabataan, pero medyo baka may remedyo sila. Alam mo kung bakit? Baka i-pardon ng bangag administration o Lisa Tanas. Pwedeng i-pardon yan.
Lahat ng gustong ipardon ni Bangag na dating mga NPA, dating mga rebelde na pinipraise siya ngayon, na kinakampihan siya, puwede niyang gawin 'yon. Kaya ang mga Bangag, ang mga Adictos Benedictos, ang mga NPA ay nagsanib puwersa kay Marcos Jr. laban kay Inday Sara. Sabi ko nga, kung mag-e-eleksyon ngayon, 'di ba, tataubin talaga sila ni Inday Sara.